Apektado rin ang malalakas na pagulan ng kabuhayan ng ilang taga-Ilocos. Binaha kasi pati mga palayan. At nakatutok live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Ivy? Pia, halos 2 araw nang walang tigil ang ulan dito sa Ilocos Norte at maging sa Ilocos Sur. Kaya may ilang lugar dito ang nakaranas na ng pagbaha. Dahil sa walang tigil na ulan bunsod ng bagyong Karina at Habagat, umapaw ang isang ilog sa Barangay Kataban, Lawag City, Ilocos Norte. 2 sitio ang inabot tuloy ng baha na inabot ng ilang oras bago humupa. Binaha ang National Highway ng Bacara matapos sumapaw ang tubig sa palayan pero mabilis ding bumaba ang tubig. Gapo dati tuloy-tuloy nga todo, ma'am. Umapaw, ma'am. Ito'y anti-kalsada, ma'am. Nakaantabay naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil ilang bayan sa Ilocos Norte ang nasa ilalim ng Signal Number 1 kanina. Sa Ilocos Sur, 2 pamilya katumbas ng 7 individual ang inilikas sa bayan ng Salcedo at Sigay dahil sa pagguho ng lupa. Ayon sa PDRRMO, binabantayan nila ang ilang lugar sa mga bulubunduking bahagi at sa tabing dagat na posibleng makaranas ng paglambot at pagguho ng lupa dahil sa ulan. Sa geography natin is meron tayong upland and meron tayong coastal municipalities. Kaya dito sa mga upland municipalities natin, minomonitor natin for possible yung mga ganitong landslide. Sa Nueva Ecija, patuloy na nararanasan ang maulang panahon pero tuloy pa rin ang biyahe ng mga sasakyan gaya sa Cabanatuan City Central Terminal. Pia, light to moderate rain ang nararanasan kaya't wala rin nakanselang pasok o trabaho sa Ilocos Sur at dito sa Ilocos Norte. Pia? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Abot tuhod na baha ang naranasan sa ilang bahagi ng Quezon City. Matindi rin ang bugso ng hangin kaya nabagsakan ng puno ang 2 sasakyan. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, naging pahirapan nga ang pagmamaneho para sa ilan nating mga motorista ngayong araw. Ito'y matapos malubog sa baha ang ilang lugar dito sa Quezon City. Kasagsagan ng malakas sa ulan pasado alas 11 ng umaga nang bumagsak ang puno sa panulukan ng Maginhawa at Malingap Street sa Teachers Village, Quezon City. 2 nakaparadang sasakyan ang nabagsakan. Muntik-muntik pa ang isang dumara ang AUV. Saktong kalalabas lang ng driver ng isa sa mga sakyang nabagsakan. Lakas po parang talaga pinuuga yung mga naki-park lang po kasi ako dito sir. Maya po biglang bumagsak ng puno. Nasa loob ka? Nasa labas na po. Kalalabas ko lang po. Wala namang seryosong nasaktan sa pangyayari. Sa awa naman po ng Diyos, yung lampong bubong po yung nayupi. Pero pagkatanggal po ng kotse, itinaas lang po yung pinukpok pataas yung bubong. Okay na po siya. Dahil pa rin sa lakas ng ulan, kung kaya binaha ang ibang bahagi ng Quezon City. Gutter deep ang baha sa Timog Avenue Corner, Scout Tobias. Mas mataas naman ang baha sa bahaging ito ng Araneta Avenue. Kaya ang mga sasakyan dahan-dahan sa paglusong. May mga parte pang hanggang tuhod na ang baha. Kaya ang ilang sasakyan di na nangahas pa. Ang ilang naglakas loob, tumirik. Tumirik din sa baha kaya itinulak na lang ang SUV ito sa Amoranto Street. Hanggang bewang naman umano ang inabot ng baha sa may Santo Domingo. Kaya ang mga sakyan, maski ilang truck, nagmaniobra na lang at di na tumuloy. Sa mga sandaling ito, Emil, dito sa may Araneta Avenue, bagamat passable na ang karamihan sa mga lugar, may mga ilang lugar pa rin na medyo may mataas pa rin tubig. Katulad dito sa may Barangay Santo Domingo. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Iisang lumabas sa resulta ng pagsusuri ng DICT, PNP at NBI. Sa video mula sa pagtitipon ng grupong hakbang ng Maisug, computer-generated at gumamit umano ng AI technology para manipulahin ng video at palabasing si Pangulong Bongbong Marcos ang laman nito. Nakatutok si June Veneracion.
Hindi raw kailangan ng high-tech na gamit para makitang may anomalya sa nag-viral na video na inilabas sa pagtitipon ng grupong Hakbang ng Maisog sa Amerika. Gamit ang fake image detector application na libreng madadownload. Isinalang ng spokesperson ng Department of Information and Communications Technology ang screenshot ng video. Yan ang lumalabas. Looks like computer-generated or modified image po. Sa pahayag, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman ang national leadership ng Hakbang ng Maisog sa pagpapalabas ng video na nagpapakita umano kay Pangulong Bongbong Marcos habang sumisinghot ng cocaine. Pero sabi ng DICT, peke ang video na mababa raw ang kalidad ng pagkakagawa kaya napakadaling mabisto. Kahit ang mga cellphone user na hindi malalim ang kaalaman sa teknolohiya ay kayang-kayang suriin ang screenshots gamit ang fake image detector. Sabihin nila may bias kami dahil we're from government. Although sabi ko mas complicated yung tools na ginamit namin. Pero etong video, this particular video is so crude na pag ginamitan nyo ng very, very simple tools, madidetect nyo na ho kagad if it's computer-generated, is it suspicious or not. Pareho ang resulta sa mga magkahiwalay na forensic analysis na ginawa ng PNP at NBI. Gamit ang infrared light, pinag-aralan ng NBI ang hugis ng tenga ng Pangulo at ng lalaking nasa video. Dito pa lang, makikita na raw agad na hindi ang Pangulo ang nasa video. You can see that this is the triangle notch here are embossed compared here which is not that embossed. Also the intertriangle notch is larger here. This is narrower on this picture. So it means this picture is definitely not the same. Gawa ito ng mga disgruntled na tao na ang nakakainis ay minamaliit ang intelihensya ng ating kababayan. Sabi naman ng PNP, ginamitan ito ng AI technology para manipulahin ang video at palabasin na ang Pangulo ang laban ng retrato. Now there was also another post stating or saying that this video was taken in 2012. So what we did is we also gathered photos of the President in 2012 and then we again compare at ganun din ang result, very different. May listahan na raw ang NBI ng mga taong kanilang iniimbestigahan kaugnay ng viral video. One thing is certain, dapat talaga may mananagot po rito. Hindi naman po pwede. Ganito na lang po sa mga nakikinig ngayon. What if sa inyo mangyari ito? What if babuyin kayo ng ganito? Ang grupong Hakbang ng Maisog sa Los Angeles, California ang unang nagpalabas ng naturang video. Naroon sa pagtitipon si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag pero hindi pa siya tumutugon sa amin. Nagpadala rin ng mensahe si dating Pangulong Duterte na ipinarinig sa parehong pagtitipon. May pinaglalaban kayo para sa kabutihan ng ating bayan. Matatandaan ang grupong Hakbang na Maisog ang nag-organisa ng ilang mga prayer rally na dinaluhan ni Duterte. Sa isa sa mga rally na ito noong Enero, tinawag niyang bangag at nagdodroga si Pangulong Marcos. Ang sabi ni Duterte sa kanyang pahayag kahapon, ang pinakamabisang paraan para mapatahimik ang issue ay ang pagsasailalim ni Marcos sa hair follicle drug test. Walang tugon ang Malacanang sa mga sinabi ni Duterte. May bawala naman ng mga otoridad sa mga magsishare ng video na maaari silang makasuhan sa ilalim ng Anti-Cybercrime Prevention Act na may parusang 4 hanggang 8 taong pagkakabilanggo. Yung mga consequences ho talaga ang ginagawa natin, especially in this online world, especially if you have malicious intent. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Strong, independent woman ang mga role na nakalinya ngayon kay Sania Lopez, kabilang ang character na si Teresita Borromeo sa Pulang Araw. At ganyan din daw in real life si Sania na pinatatag ng mga hugot sa buhay sa tulong ng mga mahal kabilang ang mga tumayo niyang ama-amahan. Makichika kay Nelson Canlas. Iba na ang panahon ngayon! Ngayong mga Amerikano na namamahala sa lahat-lahat may karapatan na! Sa pagsikat ng Pulang Araw, mas makikilala natin si Teresita Borromeo, anak mayaman na mangangarap sumunod sa yapak ng kanyang amang vaudeville star. Siya rin ang half-sister ni Adelina, nagagampanan ni Barbie Fortesa. Susubuking magkaroon ng boses. Nais ko lamang sundin ang nais ng aking puso. At tinatawag kami ng entablado ni Adelina. At hindi namin maaaring hindian yun. Para ipagtanggol ang sarili at mga minamahal. Hihintayin kita, kahit na ano pang mangyari. Si Teresita kasi, selfless kung magmahal.
Ganun siya, kaya niyang isacrifice yung sarili niya para sa mga taong mahal niya sa buhay. Magkaiba kami ni Teresita pagdating sa ganito. Yung pagmamahal ko, kaya kong ibigay hanggang dun sa kaya ko, pero kailangan magtira para sa sarili mo. Importante na mahal mo muna yung sarili mo para matutunan ka rin mahalin ng iba. Bago pa man bigyang buhay ni Sanya si Teresita sa pulang araw, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang mga naging comfort women noong panahon ng Hapon. Dito, mas nabigyan daw siya ng ibang pananaw sa gagampanang role. Itinuro raw nila kung paano maging matatag at kung paano hindi sumuko. Iba yung kwento nila kasi alam mong naranasan nila, yung naka one-on-one mo sila, naka face-to-face mo sila. Iba yung feeling na kinukwento nila sa'yo. Tsaka ramdam mo sila. Marami ring pagkakataon sa buhay ni Sanya ang halos bumigay na siya dahil sa mga pagsubok. Hindi naging madali ang kanyang pagpasok sa showbiz. Partikular na noong 2016 nang ipakilala siya sa Encantadia. Tandang-tanda pa raw ni Sanya ang mga ipinato sa kanya noon. Hindi ako sanay sa mga ganong klaseng pambabash ng mga tao, yung mga sinasabi nila na hindi ka naman magaling, bago lang naman yan, sino ba yan, ganito. So, sa akin, kaya importante sa akin support system ko, yung mga managers ko na nandyan palagi sa akin, na sinasabi nila sa akin na huwag kang magpa-apekto. Pag nagpa-apekto ka, talo ka. Tama yun. So gawin mo siyang instrumento para mas galingan mo pa yung sarili mo. At tulad ni Teresita, walang puwang ang pagiging makasarili kay Sanya pagdating sa mga taong mahal niya. Partikular na kina Alvin at Frank, ang dalawang tumayong ama niya sa maraming taon. Kaya yung tumayong ama talaga sa akin. Noong mga panahon na gusto kong bumitaw talaga, sila yung nandyan para i-push ka. Kahit walang-wala kami ng panahon na yun, sila yung nandyan pa to help me. So, thank you for guiding me, for protecting me. Kahit na ano man mangyari sa akin, hindi ko sila iiwan. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao tungkol sa kanila. Kasi gano'n ko sila kamahal. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Caught on cam at viral ngayon kung paano ang masayang pagligo ng isang grupo sa isang dam sa Davao del Sur. Inanod ng kaba. Ano ba ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Sa nagba-viral ngayon na reel na ito, makikita kung paano masayang paliligo ng mga turista. Napalitan ng kaba. Nang ang agos sa dam, biglang nanggaling. Ang video kuha ni Chris nang minsang bumisita sa Nia Dam sa Bansalan, Davao del Sur. Yung video po na na-capture ko, siguro mga around 2 to 3 years ago na yon. Yung time na yon, napakalakas talaga ng ulan, napakasaglit lang na time. Ganun kalakas yung agos ng tubig doon. Ang lalaking ito na videohan pa niya na dali-dali raw nagpadaus-dos sa dam para umahon. Pero dahil sa dulas ng dam, nabangga siya sa bato. Nagpanik nga siya at nabangga siya doon pagtalon niya. Ligtas kaya makakaahon ng lalaki. Kuya Kim, saan galing ang tubig sa mga dam? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang dam ay isang strukturang tinayo para pigilan, kontrolin at mag-imbak ng tubig. Iba-iba ang pinagkukunan ng tubig ng mga dam. Pwedeng galing sa ulan, sa mga ilog at sapa, bukal, pati na sa groundwater recharge o tubig mula sa ilalim ng lupa. Ang pinakaunang dam naman sa Pilipinas ay ang Wawa Dam sa Rizal. Tinayo ito noong 1909. Marami namang gamit at benepisyo ang mga dam, gaya ng irigasyon, pagkontrol sa baha at pag-generate ng hydroelectric power. Habang ang iba, nahahanapan ito ng paraan para maging pasyalan o libangan, kaya ng kaso sa dam sa Bansalan. Pero kumusta kaya ang lalaking nakasabay ni Chris na maligo sa dam? Ligtas daw itong nakaahon. Marami siyang sugat sa bibig, wala namang ibang nadisgrasya doon. Ang pamunuan naman ng Barangay Managa, pinapayo ng mga dadalaw sa dam na huwag muna magpadaustos dito, lalo ngayong nag-uulan na. Payagan namin may maligo, pero bawal lang ang magpa-slide. Huwag tayong maglaro dyan sa mga spillway kasi pwede ka mabagok. Mataas po ang probability na malunod ka. Lagyan dapat ng barricade para po hindi makapasok ang mga tao. Kailangan po may warnings or mga tao na magbabantay. Hindi man pwede mag-slide pwede pa rin namang pagmasdan ang ganda nito mula sa malayo, pati na ng ibang dam sa bansa, gaya na lamang ng pinakamalaking dam sa Pilipinas.
Ito ang San Roque Dam na matatagpuan sa pagitan ng mga bayan ng San Manuel at San Nicolas sa Pangasinan. Sa taas nitong 200 metro, ito ang tinuturing na pinakamalaking dam sa bansa. May kapasidad din ito na 850 million cubic meters. Kaya ito rin ang tinuturing na pinakamalaking water reservoir sa Pilipinas. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Di lang glitz and glamour, kundi literally a night of fun and laughter ang happening sa GMA Gala na may 500 million views na online. May mala blooper kasing eksena gaya ng video at photobombing, pati nasiraan ng heels. Makichika kay Nelson Canlas. May more than 500 million views and counting ang lahat ng official posts online para sa GMA Gala 2024. Sa mismong araw pa nga lang ng gala, malaki na ang pasasalamat ng mga namumuno ng Kapuso Network. And this is just the beginning daw. Yun nga naghahanap ng saan pa kaya magkakasya, di ba? And next year will be our 75th year. So it's going to be a big celebration next year. Bigger than this Of course. Kasabay ng mega trending nito online, ang sabay-sabay na naglabasang viral posts. Tulad na lang ng kay Glyza de Castro na nag-video bomb sa mga nasa red carpet. Hindi raw napansin ng Running Man Philippines Season 2 star na may camera sa kanyang harapan dahil busy siya sa catching up chismisan sa mga nakita niya sa red carpet. Parang sa mga event na ganito, dito lang talaga nangyayari yun yung gathering of artists, directors, reporters, important people in the industry. Diba, parang ang saya to celebrate GMA together. Tawang-tawa naman ang netizen sa post ni Kapuso Comedy King Michael V. Sa picture, makikita si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Bea Alonso, Vice Ganda, at si Bitoy. Sa caption ni Pipito Manaloto Star, ipapa-frame niya raw ito dahil matagal na nga raw niyang pangarap na makasama ang tatlo in one picture. Mars, parang wala kang ganang kumain. Sa isang TikTok video naman, tumayo ka naman dyan. Kuwelang ibinahagi ni Elsa Manilyn Reynes kung bakit ayaw niyang tumayo at makiparty. Ang heels kasi ni Mani, ano yun? Nasira! Nya! Marami ring nagtatanong nung gabing yun, where is Jeneline Mercado? Nagkaroon kami ng emergency sa bahay kaya hindi siya nakasama. Nothing controversial? Wala naman. Ano lang, mga bagay na alam mo yun, hindi maiiwan ng ina. Kahapon nag-post naman si Jen ng dapat sanang outfit at look niya sa GMA Gala. Ngayong araw naman, inilabas din ni Jen ang kanyang pre-gala shoot. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Ato Marauli. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.